Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik muna yung mga babae mo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni kapatid na John Reps. Ito nga mga babae mo, Chino, no? Mga Chino, no? Gustong maging Pilipino, tuluyan ang tinalikuran ng China o ayaw na nila sa China. Alamin natin yung mga babae kung bakit nga ba gusto no, na itong mga Chinese na to na maging Pilipino. Ano sa palagay ninyo? I-comment daw nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, ha? At syempre, bago natin umpisahan, don't forget to subscribe sa channel ni John Reps. Nandiyan sa ibaba ang full video link. Kaya mga babayan, pakilike na rin ang kanyang video. At supportahan natin ang kanyang mga video upload. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At bago natin umpisahan, please pakilike naman po ang ating video ngayon at pakisubscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Bueno, wag na natin patagalin. Umpisaan na natin to. Let's go! Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Kompleto naman yung mga papeles mo. Bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mo maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ko dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, pagtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo. Handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog. Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Meron po, dalawa po. Dalawang po? Ano? Dalawang anak ko po. Dalawang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aaral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier. Po. Xavier. Dito yan sa San Juan. San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Immaculate Conception. Sa San Juan? Yung San Juan din po. Doon din, San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede bang tumayo? Yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa napaot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate hearing? Yes, I swear. Thank you. So, father mo, yung applicant? Yes po, Tatay father. mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Palagay ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki. Yes. Dito ka na naninirahan. Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas?
Yes po, yes. Ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, wala nating personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Oh, yes. Chinese, Filipino rin po meron. Filipino? Opo. Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oo. Dinuguan. Ay, yun para sa akin. Tapos, Yan, kinakain adobong ng tatay pusit. mo. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Mark po. Mark? Opo. Ang layo naman ng Mark sa lead one. O, Mr. Mark? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Ano, yung Ong ba at Wang, pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po. Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po. So, ikaw si Mark Ong. Opo. Anong paborito mong pagkain dito sa Pilipinas? Sinigang o crispy pata No? o Nakakagutom alam mo pusit. Ganun. Marunong ka na magluto ng Filipino food? Asawa ko po. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo. Ang hinahanap ng committee ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya, minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you, you can be seated there. So, that is also At the same time, mga babae, may mga vloggers din po, no, na mula sa ibang bansa, no. Marami po yan, ang mga vloggers, di ko na lang babanggitin, no. Yung mga travel vloggers po, na dito na talaga, no, tumitira sa Pilipinas. At pinapakita nila yung ganda naman ng Pilipinas, no. So, yun, I think may mga naging naturalized Pilipino na po, no, na mga foreigner na mga vloggers po, na dito na talaga sa Pilipinas, no. Na-approve na po sila. so what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical Mga missions. mentions. Oo. O tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Opo. Ano yun, public school o Usually public, private alam school? ko, eh. Sa mga probinsya kasi yung Remote areas. Filipino-Chinese ng chamber, hindi ko rin tatanong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo. Anong Volunteers. bumbero sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012, yung bumbero po ako. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, Marami po niyan ng mga Filipino-Chinese sa mga volunteers po, lalo na sa fire brigade. Marami po niyan mga babae. No? At kung mapapansin natin, no, yan yung mga kasama ng mga Filipino firefighters po, no, na nag-aapula sa mga sunog. Nakikita naman natin palagi yung mga babayan. donate ka Mga rin sa volunteers mga po yan. nasunugan. Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa emerita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, etong Juan Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-name po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganon. Nung pandemic? Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay,
Manila, Paranaque, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu. Opo. So, ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino. Ha? Sana po. Ang isang gusto kong malaman, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Hindi ka pa Pilipino, pero marami kaming mga kababayan talagang tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas, hindi ganong kadali. Totoo yan. Marami tayong mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi mananghalian. Mahal ang presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ikaw ba ay dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? Opo. Ano Galing naman? ko rin sa mahirap po. Ano, Kasi pag tumating ko, 12 years old pa lang ako. Kaya mahirap kami, walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko rin marunong mag-English. Saan ka unang lumanding dito sa Pilipinas? Saan lugar? Sa Maynila? Saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Oh, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano? Ano yung trabaho? Pag alawin ko yung palay. Paano po? Palay. Palay? Palay. Nagbibilad ka ng palay? Naglalagay ka ng palay sa sako? Nagdadala ka sa... Pag alaw, pagtuyo yung palay. Pinapatuyo ang nagbibilad palay. nga. Oo, nagbibilad. Nagbibilad. Saan? Sa karsada? Hindi po. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill. Kaya yung bata pa ako na tuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. Nagbibilad kayo ng palay. Yun yun ang trabaho mo. So doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Oo. Ah, Imagine ninyo, no, mga kababayan, ika po yan, no? At saka Xavier. Mahal po ang tuition dyan, mga kababayan. Hindi po basta-basta, ha? Siyempre, minsan kuntuan ko yung mga story namin kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng tsinelas. Opo. Ano naman klaseng tsinelas yon? Mga karing China po. Tsinelas, yung tsinelas na... Saka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na yung... Anong tawag doon? Oo. Yung sipit na gano'n? Yung mga mula lang po. Magkano yung tsinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano ganun lang. Isang pares. Opo. Ano yun, nilalako nyo? Tinitinda nyo? Hindi mo. Hindi ko po. Pwede utang? Binsan, pak suki. Tapos, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? Trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt. Opo. Marami dyan, no? Baka sa mga Divisoria. kandidato yun, Divisoria meron. So, nakita mo ang hirap ng Pilipino. Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese Puro Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi, yung printing, di ba? Mga pintula. Sama-sama kami. Alam ko po. Pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. Pagsapato. Ngayon, lumalabas dito sa records na hawak ko, meron ka ng 800 na empleyado. Kasi apat ng company po kami. Mga pag-total, apot ng 1,300 po. 1,300.
So ang status mo ngayon, ano ka? Illegal alien? Resident alien? Legal po. Yung, Illegal? hindi, legal. Legal. Legal alien ka. Legal alien ka. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Matatanungin kita, pwede mong sagutin to o hindi sagutin. Pwedeng baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na-naturalize ka na, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng international arbitral. Ang arbitral tribunal parang isang husgado rin na pag-aari ng Philippines yung dagat na pinag-aawayan ngayon. Siguro tanungin kita, pag Pilipino ka na, saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Malabo ako dun sa China. Kasi baka wala na ako dun. Okay. Siguro yung Siguro, isa rin sa naisip niya rito mga kababayan. Dito siya umasenso, dito siya umunlad, naranasan niya yung maghirap dito sa Pilipinas, no? At yung puso niya siguro na convert na, no? Na ito ay Pilipino. Kasi ang tagal na nga rin naman niya dito. Nagtrabaho siya mula sa ibaba. Imagine ninyo, no? Nagbibilad siya ng palay. So, hindi siya yung typical siguro ng mga Chinese na naging, ano tawag natin dito, parang mga naging espiya na or mga dito lang talaga para kumuha ng mga informations, di ba? So, matagal na po siya dito 3 dekada na rin. No? Nagtrabaho siya. Makikita naman natin doon sa background, no? Kayo, ano sa palagay ninyo? Pero, pinaghirapan niya, no? Yung buhay niya ngayon. anak mo, ganun din. Siyempre. Yes po, yes. Before lunch is served, Mr. Lee Duan Wang. Pag naging Pilipino ka, hindi ka lang manunumpa sa Pilipinas, kasama na yung saligang batas. Ulitin ko ulit yung tanong, kanino ka kakampi? For the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Salamat. Senator De La Rosa? Sir Chair. Sir Chair. Yes. Yes, pwede ko matanong si Mr. Mark kung just in case, hypothetical question. Opo. Nagkagira ang China at ang Pilipinas. I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Pilipino na ako eh. Siyempre dito sa Pilipinas po. So, you're willing to fight for this country? Opo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And Thank you po. Mr. Chair, gusto ko lang susugan yung last question mo. Yung nga to our resource persons, just in case gusto ni Mark na mag-assume ng Filipino name as Mark Bato. Paano natin gagawin yan? Kung gusto ni Mark na gawin yung pangalan niya, Mark Bato, Filipino name niya. Paano ba gawin yan? Mahirap yung tanong ni Senator De La Rosa. Nagpalit na ng Sabihin mo na rin Mark Tol Bato. Mark Tol Bato. Sinong makakasagot? Andito ang Supreme Court, pero ayaw sumagot ng Supreme Court. Department of Justice?
Change of name na siguro yun, ano? He will undergo a procedure. I am not sure, Mr. Chair, because apparently his birth certificate is not from the PSA, not from the Philippines. So I don't think if we can have a change of name, because change of name would be reflected in the Philippines birth certificate, right? So, hindi ko po talaga alam. So, nickname na lang yung bato. Nickname na lang yung bato. Pero yung nickname, hindi lumalabas sa passport yun eh. Di ba, kahit si Senator De La Rosa, wala namang bato sa passport. Hindi lumalabas yun. Di ba, DFA? Yes, sir. Hindi po, wala pong lumalabas. Walang... It's the same, you can adopt a nickname. Payag ka na, ano? Pero pag bato yung ginamit mo, magpapa-shave ka ng buhok? Any other questions from Senator De La Rosa? Meron pa tayo. Wala na, Mr. Chair. That's all. I would Alright, so yung mga babae, no, kayo anong masasabi ninyo dito, no? I-comment doon nyo dyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Meow.